Siya na naman. Hallelujah. Mabiyaya po ba ang Panginoon sa ating lahat? Pagkitaas nga po kamay nyo kung kayo po ay nakakaramdam ng biyaya ng Panginoon araw-araw. Hallelujah. So okay po tayo mag-overtime. Hallelujah. Biro lang po, pero totoo yun. Okay. Tayo po ay patuloy na binibigyan ng pag-aaral sa mga huling araw po na sa ating paghintay sa ating Panginoon. Kayo po ba excited nang makita ang Panginoon? Now na? Hallelujah. Alam niyo po, sa totoo lang po, kapag po tayo ay humarap na sa ating Panginoon, antyak na sasabihin niyo, o sasabihin nating lahat, bakit ngayon lang? Hallelujah. Dahil sabi po ng Corinthians, wala pa raw pong mata, wala pa raw pong tenga, wala pa raw pong bibig na nakapag-describe kung gaano kaganda ang langit. Hallelujah. Kung meron daw po kayong gustong balikan na napasyalan na lugar dito sa lupa, ewan ko lang po kung saan po yan. Baka po yan sa Batanes o hindi ko po alam kung saan. Yung pinakamaganda na alam yung magandang lugar. Ako po, ang dami ko na pong lugar na napunta kasi po dati po akong nagbabarko. Yung pinakamagandang lugar na alam nyo, na naranasan nyo, i-multiply mo raw yan ng 1 billion times. Kulang pa yan para i-describe kung gaano kaganda ang langit. Kaya nga po maging excited po tayo. Hindi lang po excited sa mga bagay na pinaparanas ng Panginoon sa atin, o sa mga pagpapala, kung meron po kayo naka-schedule na darating na yung bago yung sasakyan, darating na yung bahay, no? Darating na yung promotion. Hindi lamang po tayo doon maging excited, kundi sa mga pagkilos po at maging sa pagkikita po natin sa ating Panginoon. Dahil sobra-sobra pong biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung yan ay mabiyaya na dulot ng Panginoon sa buhay niya. Hallelujah. Baka healthy lang siya, kaya sinasabi mong mabiyaya ang Panginoon. Wala po yan sa sukat ng katawan. Nandyan po sa sukat ng ating puso. Hallelujah! Ang lakas ng yung ating music director na si Sarah. Yan po yung prayer leader natin kanina. No? Siya po yung music leader natin. Single pa po siya. At nagpipray na po siya. Sino ang mga lalaking single sa gabing ito? Taas ang kamay. Ba't kayo tumatawa? Alam niyo po, kung gusto niyong sumaya yung buhay niyo, hanap kayo ng mapapangasawa dito sa Calvary Temple. Hallelujah! No, mga gwapo na sila, faithful pa sila. Isa lang, oh. Parang hindi convincing. Hallelujah. So, balik po tayo, no? Now we are actually living in the last days. Kaya nga po, last Sunday po, pinag-usapan po natin, the first Sunday po ng March, pinag-usapan po natin, wake up from our slumber. And I believe po sa fourth service, sa lahat po nandirito na 6 o'clock na present sa gabing ito, hindi po kayo matutulog kasi nakatulog na po kayo kaninang 3:00. Hallelujah! So, bawal po matulog kasi nga po sabi is wake up from your slumber. Okay? Kasi po marami po mga Kristiyano at tumanggap sa ating Panginoon pero natulog. Yes, nahimasmasa nung tanggapin nila ang Panginoon dahil di nila kayang iligtas sa sarili nila. Nahimasmasa sa mga maling gawa nila, kaya nga lumapit sila sa ating Panginoon, tumanggap sa ating Panginoon. But after that, natulog. Hallelujah. Di po ba tayo'y yamot na yamot kapag pinatutulog po tayo nung tayo'y bata pa at parating na ang bagong taon? Yung oras na lang hihintayin, tapos sasabihin pa ng mga magulang natin, tulog! Okay? Kaya di mo alam kung matutulog ka ba talaga o drama-drama lang ang tulog. Pero eventually, makakatulog ka, magigising ka na lang, malapit na yung New Year. Hallelujah! Kaya nga po sa buhay Kristiyano natin, kailangan natin gisingin ang sarili natin dahil malapit na po dumating ang ating Panginoon. Amen? Kaya po last Sunday, pinag-usapan po natin, be prepared at all times. No, sa lahat ng pagkakataon, no, napag-usapan po natin yung 10 virgins. No, sayang, yung 5, umalis pa
kasi hindi naghanda. Sana po sa ating lahat sa gabing pong ito, handa na po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Actually, sa Acts, doon pong nag-ascend pong ating Panginoon, ng mga disciples po ng Diyos ay ng ating Panginoong Yesus, ay nakatingin po sa langit. Kung hindi lang sila pinauwi ng angel, ay hindi po sila aalis sa pagkakatingin sa langit. Siguro kung hindi sila pinauwi ng angel, baka mamatay na lang po sila nakatingala. Kasi nag-aabang na po sila sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung noon ay hinihintay na po nila ang pagbabalik ng ating Panginoon, mas malapit na po ngayon. Kaya nga po, be ready at all times. Kaya nga, sa gabing ito, pag-uusapan po natin, be faithful by being fruitful. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa gabing ito, asking your wisdom, asking Lord na kayo ang magturo sa amin, bigyan niyo po kami ng katalino pang mga bagay, Lord, na pag-aaralan namin ay maintindihan po namin, may pamuhay, at na maging pagpapala din po kami sa iyong church, maging sa pagbabalik mo, Panginoon, nandun po yung ngiti, nandun po yung galak na nakikita mo kaming kumikilos, gumagawa, na makikita mo kaming kumikilos, gumagawa sa iyong pagdating, na kami, Panginoon, ay hindi huminto, hindi nanamlay, kundi nagpatuloy, na nagpuri, nagpagamit for your glory. And dalangin namin, O Diyos, ang bagay, Lord, na pag-uusapan namin, maintindihan po namin, let your Holy Spirit be upon us. Allow us, Lord, to enjoy your wisdom, your knowledge tonight. Be with us. And as I preach, O Lord, I declare blessings and salvation be upon us, Lord. Thank you, Father. This we ask in Jesus' name. Amen. So being faithful, or be faithful by being fruitful. So yung pagiging fruitful po natin ay bunga po yan ng pagiging faithful po natin. Okay? May mga task po tayong kailangan gawin. Kaya nga, nais ng Panginoon maging faithful po tayo sa mga task. Di po ba, nung tayo po ay nag-aaral pa, yamot na yamot po tayo, o galit na galit tayo, or tag nito, tag dyan, yung nag-scratch ng ulo, na kapag sinabi ng teacher natin, get 1/4 sheet of paper, number 1 to 10, okay? Ang mahirap, wala ka ng papel, wala ka pang answer. Kaya yamot na yamot ka, no? Pero alam niyo po, yung pagiging faithful, maging sa pag-aaral, ay laging handa po tayo. Any time of the day, any time of the week, or school week. Nagsabi ang ating teacher, get 1/4 sheet of paper. Alam na natin, may pagsulit na gagawin kahit wala pang dinidiscuss. Hallelujah. Pero ang Panginoon, diniscuss na po niya. Kaya nga, pinaghahanda po tayong lahat sa gabi pong ito. So, Matthew 25:14 to 15 said, ito po yung emphasis ng Panginoon. It's another parable po para bigyan diin kung paano po yung second coming ng ating Panginoon. So sabi po ng 14, for it will be like a man. Yung pong it dito pertaining sa second coming. Okay, kung babasahin po natin, for the second coming will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. So ito pong mayaman na to na ang tawag po dyan is master or lord sa ibang translations. Meron po siya mga slave or mga servants na ini-entrust po yung kanyang business o kanyang kayamanan. Actually, ito po yung logical or practical way na iwanan po yung ating kayamanan, lalo na yung ating business, kapag po matagal-tagal tayong aalis, para po hindi masiro ang ating kabuhayan o maging yung ating mga ari-arian o kayamanan. So, binigyan po niya yung kanyang, actually tatlo po ang tinawag niya. So yung isa, sabi po ng 15, to one, he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his ability, then he went away. So ang master pong ito, o yung Lord pong ito, o yung mayamang ito,
nagbigay po siya ng mga talents. Ibig sabihin, in-entrust po ang kanyang kayamanan. Mamaya po, discuss po natin kung ano po yung talent. Base po sa abilidad ng kanyang mga servants. Of course, nakasama na po ng master na to ang kanyang mga alipin, mga servants niya. So somehow, alam niya po kung ano ang abilidad ng bawat isang servant niya. Hallelujah. Halimbawa po, kung magpapabuhat po ng 2 sakong bigas, hindi po siya kukuha ng servant niya na patpatin kasi hindi kakayanin. So ang kukunin niya servant, yung medyo malaki ang muscle. Malaki yung muscle. Okay. Yung madali ang magbuhat. So kabisado ng master ng mayaman na to, ang 3 servant niya. Kaya nga, yung isa, binigyan na 5. Baka tanong niya po kasi, bakit 5, 2, isa, parang unfair dun sa iisa. Okay? Pero, according to their abilities, dun po nag-distribute ng kayamanan na in-entrust sa mga servants na to. Then, sabi niya, then he went away. So, mabilisan po ang pag-entrust. At mabilis po yung pagbabiyahe o pag-alis ng kanilang amo. Okay? Kung titingnan po natin, the word is talent, no? O sa ibang translation, sa ESV po ginamit talent, sa NIV ginamit bugs. Ang weight, actually po ang talent was actually a unit of measurement na approximate mga 36 kilos yan per 1 talent. At ang 1 talent, ang equivalent po niyan is 6,000 denarii o dinari. Okay? Noong panahon po ng ating Panginoon, 1 denaryo lang po ang sahod ng isang tao sa isang araw. So, imumultiply mo yan ng 20 years. Ang equivalent po niyan, it's about $500,000 to $1 million. So, yung 1 talent, hindi po yan mababang halaga. Alam mo po, kung ipepeso po natin yung $500,000 is, kung ang palitan na lang 50 para may kita ako, mga 25 million. Okay? Kung 1 million yung dolyar na ipapalit into 50, meron kang 50 million. You can do the math. Okay? Hindi po yun kadali. Hindi rin po ganun kaliit yan para i-entrust ng isang master o ng isang mayaman sa kanya mga servants. But, ngayon tuturuan po tayo, yes, malaking halaga yan. Sa atin po, sa buhay po nating Kristiyano, may in-entrust din po ang Diyos sa atin. And we need to be faithful by being fruitful. Last Sunday po, it's about kung paano po maging ready in coming of the Lord. But this time, pag-uusapan po natin, how to be faithful by being fruitful. So may ginagawa po tayo meron po tayong task. Kayo po ba gustong-gusto nyong utusan anak nyo, anak, maghugas ka ng plato? Opo. Tapos walang ginawa. Dumating ka after office hours, after 5 o'clock, pagdating mo, hindi pa rin hugas, nandun pa rin yung anak mo, the same spot, nag-ML. Buti na lang yung ML na yan, Milo. Tataba pa siya. Kayo po ba'y tuwang-tuwa na kapag meron kang anak na ganyan na hindi sumusunod sa inuutos mo? One time po, inutusan ko po yung anak namin na 7 years old. Ayaw po niya. Okay, ako na po yung nagsabi. Sabi ko, Omi, pwede bang pakikuha mo yung ganito? Sabi niya, ayoko. Sabi ko lang po, ano kasi sabi ng Ephesians 6:1? Tumayo po siya, ni-recite niya. Sabi niya, children, obey your parents in the Lord because this is right. Paalis na po siya, kukunin na po yung inutos ko. Hallelujah. Okay? So, gusto ng Panginoon sa lahat ng kanyang utos o tayo mga anak ng Diyos, kapag meron pong utos ang Panginoon, gumagawa po tayo. This time, makonvince po tayo na tayong mga Kristiyano, hindi lamang po tayo Zimbabwe. O taga-Zimbabwe. Alam niyo po yung Zimbabwe? O yung Zimbabwe. Okay?
And this time, meron po tayong task na kailangan po natin i-accomplish for the glory of God dahil marapit na po dumating ang ating Panginoon. Sino dito yung tuwang-tuwa na galing trabaho tapos nakita nyo yung katulong nyo natutulog? Hallelujah. Kayo ang nagbukas ng gate. Kayo yung nagtabi sa mga kalat ng anak mo. Dahil yung katulong nyo, tulog. Alam na alam mong tulog kasi naghihilik. Okay, tataas mo ng sweldo, di ba? Dadagdagan mo yung bonus niya, bibigyan mo pa siya ng 14-month pay. Hallelujah! Ba't ganyan ang ngiti niya? Parang ayaw niyo magkakatulong, ah. Okay, so meron tayong task. Tayo po mga anak ng Diyos, mga servants ng Panginoon as well, meron po tayong task. Kaya nga po, we are called servants of God. Ibig sabihin ng servants, gumagawa, kumikilos. Hallelujah. So since we are living in the last days, let us be faithful, or let's be faithful by being fruitful. Therefore, don't wait doing nothing. Sabihin niyo nga po, don't wait doing. Yung iba, naghihintay talaga ng walang magawa. No? So, wag po tayong maghihintay sa araw na wala tayong gagawin. Although tayo pong mga nagtatrabaho ng 6 days a week, naghihintay po tayo ng day off. Pero actually, sa day off po natin, hindi naman tayo talaga nagpapahinga kasi doon tayo naglilinis ng bahay, doon tayo naglalaba, doon tayo medyo kinukuskos yung mga hindi nakukuskos. Posible, sa day off natin, doon tayo naglilinis ng banyo. Doon tayo naglilinis o naggumagawa sa garden. Aba, mayaman, may garden. Okay? Doon tayo medyo nagpapapedicure, nagpapamanicure. Ay, hindi po ba? Nagkamali po ba ako? Hallelujah. Actually, hindi tayo nagde-day off. Nag-day off tayo, actually, hindi tayo nagpapahinga. Dahil yung mga hindi natin nagagawa, dahil may trabaho po tayo, doon natin ginagawa. Kung tayo po, ganun tayo gumawa, ganun yung po yung mindset natin, nawa sa ating buhay Kristiyano, wag po nating hintayin kung kailan po tayo walang gagawin. Hallelujah. Yung kapapasok mo lang, tinatanong mo na kagad kailan yung walang pasok. Alam niyo po, nung ako ay nag-aaral, madalas ko sinasabi sa mga klase ko, ang dahilan kung bakit po ako pumapasok. Alam niyo po ang dahilan kung bakit po ako pumapasok? Para malaman ko kailan ang walang pasok. Hallelujah. No, hindi po yun. No? Yung may ginagawa, may task kang ginagawa, tapos sasabihin mo, Lord, kailan ako magpapahinga? Sa Panginoon po, walang pahinga. Dahil po ang ating kaaway, nagdo-double time na. Kasi alam din ng ating kaaway na malapit na rin ang oras niya. Tapos tayo, natutulog sa pansitan. Naghihintay ng biyaya. Na binabribe pa natin ng Panginoon, Lord, ibigay mo lang yung bagong kotse ko, maglilingkod ako sa iyo. Parang may kapalit pa. Hallelujah. Bakit pa ako? Walang bagong kotse? Walang bagong sasakyan? Walang bago? Hindi ka maglilingkod? Sino yung tinakot mo? Alalahanin niyo po, pinag-uusapan po natin buhay na walang hanggan. Hallelujah. No? Alam niyo, nakakapagtaka kung ang isang tambay, nagtatanong siya, kailan siya walang gagawin. Tambay. Hallelujah. Sabi nga ng mga notes na nabasa ko na, sabi, bakit tayo nagagalit sa mga tambay? Eh, wala naman nga silang ginagawa. Di po ba? Bakit nga tayo magagalit sa kanila? Okay? So, hindi po tayo tambay. Hallelujah. No, tayo po yung mga sisipag na anak ng Diyos. Amen. Lalong-lalo na pag ang pinag-uusapang pagpapala, andakas, sumigaw ng hallelujah. See? Okay? Na kapag yan ang pinag-uusapan, talagang active na active, alive na alive, pero pagdating sa ministry, ano? Ministry.
Pupunta tayo doon, mag-share tayo. Ano? Hallelujah. Matthew 25, tuloy po natin. Ito po yung kwento about the 5 talents, 2 and 1. So in verse 16, the man who had received 5 bags of gold went at once. Ibig sabihin, wala siyang sinayang na oras. Hindi na naghintay, sabi niya, and put his money to work and gain 5 more. So, hindi na niya hinintay kung ilan ang ibibigay sa pangalawa. The Word of God said, went at once. Pagtanggap niya, yung kaisipan niya, meron na siyang direksyon. Meron na siyang plano. Ibig sabihin, yung servant na to, habang siya ay nandun, nagtatrabaho sa kanyang amo, nangangarap na siya, na balang araw kung sakali mang yayaman siya, katulad ng kanyang amo, ganito ang gagawin niya. So meron na siyang sense of direction and goal sa in-entrust sa kanya, kaya he went at once. Okay? Hindi na naghintay. Di po ba, ugaling Pilipino? Magkano yung bonus mo? Di po ba? Magkano yung meging tip mo? Di po ba? Nagmamaang-maangang ba kayo? Magkano yung binyan ng ninong? Nagko-compare kagad tayo. But this man na naka-receive ng 5 talents, hindi na po niya hinintay yung kung anong next sa kanyang mga kasama sa trabaho. No? He went at once at ginamit yung pera, and the Word of God said, gain 5 bags more. Ibig sabihin, 5 talents more. Naging 10 na. So also, the one with 2 bags of gold gained 2 more. Pareha sila. No? Pagtanggap nung talent, 2 talents, so kung dalawa, 6,000 denari times 2. Okay? So mga 40,000, 40 years of wages. Okay? Yung 1 talent po kasi is equivalent to 20 years of wages ng isang manggagawa. But, ito po, yung verse 18, kaya nga po sabi ko sa inyo, pag nakakabasa po kayo ng but, okay, mag-take note na po kayo. In verse 18 said, but the man who had received 1 bag went off. Hindi went at once. Yung went off po dito, ang ibig sabihin niya, nagalit po siya at nawalan ng interest. Why? Kasi nga po, 1 talent lang ibinigay. Take note, yung master nila, nagbigay po siya ng talent based on their ability. Hindi po dun sa basta i-entrust na lang. Dahil alam ng amo, sa 1 talent, dun lang siya magiging successful. Hallelujah. No? Pero ang ginawa niya, he went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Tinago. Binaon. Okay? Parang sinasabi niyang, wala na akong responsibilidad dito. Kasi tinago lang eh. Binuon sa lupa. Okay? Ayaw niyang mag-take ng responsibility doon sa 1 talent na to dahil somehow nagalit siya, nainggit siya, nagtanong siya, bakit iisa lang, kaya nawalan po siya ng interest somehow. Okay? Ngayon, ito. Yung dalawa po, yung 5 and 2, umalis without wasting their time. No, yung oras po, napaka-importante po sa kanila. Kaya at once. Okay? Dahil po, may command po. No, kaya nga po in-entrust, I believe, kaya nga po in-entrust ng kanilang amo, ng kanilang master, dahil gusto nila na kumita yung kanyang pera. Okay, kaya nga at once. Ibig sabihin, itong dalawang ito, excited silang magamit at mag-perform at kumilos para sa kanilang amo. Unlike dun sa naka-receive ng 1 talent. Okay? Pero ito, yung tatlong ito, pagsasalarawan ng isang believer o isang nakarinig ng salita ng Diyos or isa na tumanggap sa ating Panginoon. Lahat po ba tumanggap na sa ating Panginoon as your Lord and Savior?
Can I hear na malakas na hallelujah? So that means kayo po ang kausap ko tonight. Hallelujah. Kaya nga po, pay attention sa ating pag-uusapan. In verse 24-46, ito po pertaining sa end times po. Actually po, ang Matthew 24, malapit na pong mamatay ang ating Panginoon dyan. It's actually a week na lang or days na lang inihintay. Wala nang 1 week. Ipapako na po sa krus ang ating Panginoon. Kaya nga po naghahabilin na po siya at lahat ng kanya salita importante. Kaya nga po sabi niya sa 26, "Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing." So it's yung pong slave o yung servant na nakita or umuwi yung amo na nakita niyang gumagawa. The Word of God said, pagpapalain siya. That is the same thing with us. Kung tayo po ay nagpapatuloy na naglilingkod, kumikilos for the glory of God, sa kanyang pagdating, aabutan po tayo ng Panginoon na kumikilos. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, huwag niyo tatanin sarili niyo, ako lang nga pinakapagod. Wala pong pagod sa ministry kasi nga po kung napapagod ka na, you are not working according to the will of the Holy Spirit. You are working according to your flesh. Sa inyong sariling kakayanan, kaya ang katawan po natin, ang kakayanan po natin napapagod. Hallelujah. Kaya nga po sabi ng salita ng Diyos, "Blessed is that servant whom his master," na bumalik ay nakita niyang kumikilos para sa kanya, para sa ating Panginoon. Hallelujah. In Luke 19:13 said, So he called 10 of his servants. Although ito po yung parable naman ng 10 minas, it's equal, almost the same po sa pinag-uusapan po natin. Pero yung pong minus is about 3 months of salary lang, yung minus na pinag-uusapan. So sabi niya, he called 10 of his servants and gave them 10 minas, but I put this money on work, he said, until I come. Sa ibang translations po, according sa King James Version, occupy till I come. The same word. Gusto po ng Panginoon, habang pong wala siya, at alam nating parating na siya, kumilos na po tayo, o umikilos na po tayo. Hindi yun yung hintay lang natin, pagdating na lang ng panahon. Kapag malapit na siya dumating, doon na lang. Wala pong ganon sa ating Panginoon. Remember, yung pong 5 foolish virgins, sino po yung present last Sunday? Okay. Yung foolish, foolish virgins, o bridesmaid, bakit po sila na-condemn? Dahil po na-satisfy at naging complacent na po sila doon sa oil na dala nila. Di po ba yung another 5 na wise virgins nakatulog din? Pero hindi po sila na-condemn doon sa kanilang pagtulog. Kasi po yung 5, ready. Pero yung 5 natulog, alam nila na konti na lang yung laman ng lamp. Sana makakasama sila, hindi sila makukondemn, kung bago sila natulog, lumabas na at bumili ng oil. Kaso nag-rely sa sarili nilang katalinuhan na parang sinasabi nila, okay na to. At least makikitang nandyan ako. Sa Panginoon po, walang okay na. Dahil ang binigay po sa atin ng Panginoon, only Son. Hallelujah. Kaya nga po yung pagkilos natin sa ating Panginoon, hindi po yung okay na. It should be our best effort. Hallelujah. Although hindi ko po sinasabi yung effort na to, ito yung magliligtas sa atin, no? Mamaya didiscuss ko po yan. Pero yung bagay na yan, kung tayo po ay pinapangakuan, sinabihan ng Panginoon, tayo right now, sa Luke 19:13, actually po, kung bibilangan po natin yan, mga more than 2,000 years ago, pero nung sinabi na ng Panginoon, 2,000 years na nakalipas, occupy till I come, mas malapit na po dumating ang Panginoon sa oras na to. Kaya nga, it's our loss actually, kung hindi po tayo magpapatuloy na kumikilos, gumagawa for His glory. Hallelujah. Ngayon, eto, baka sabihin mo, Pastor, hindi man ako marunong mag-share eh. Tuturuan kita. Sama ka sa CU. Amen? Sige.
Lahat ng may see you, taas ang kamay. Lord, kita niyo po yan, ang mga kamay na may mga see you, baba. Lahat ng walang see you, linggo ngayon, taas ang kamay. Lahat ng walang see you. Kung first timer ka, exempted ka dito. Kung hindi ka regular stayer ng church, exempted ka. Ulitin ko, sa mga dati nang umaten sa church na wala pang see you, taas ang kamay. Sabi ko, taas. Taas. Hallelujah. Mga forerunners, kita nyo yung mga kamay. Ay, taas. Be proud na wala ka see you kasi magkakaroon ka na. Taas. Linggo ngayon, sabi ko nga sa inyo, linggo ngayon. Aba, kanina meron dito, ngayon wala. Aba, magic. Okay? Sige pa, mga forerunners na nandito. Meron mga forerunners pa nandito, taas ang kamay. O yan, ulitin ko. Kapag yan, bumaba, na walang see you, kasalanan nyo na. Hallelujah. Amen? Hindi po biro to. Okay, sinasabi nyo, hindi ka marunong mag-share. Sama ka sa see you, matututo ka. Hallelujah. Amen? Mga natutuwa lang yung may see you eh. Yung gusto ko mag-amen, yung walang see you. Amen? Kulelat pa rin eh. Hallelujah. Sige, attend lang kayo ng attend, makukonvince ko rin kayo. Hallelujah. No, sa Ephesians 5:15-17, ito naging verse po natin last Sunday. Sabi po niya, be very careful how you live. Paano tayo maging careful sa buhay po natin? Live wisely. Yan po yung maging careful po tayo. Kailangan maging maingat po tayo sa paanong paraan. Live wisely. Maging matalino sa pagkilos sa buhay natin. Not like fools. No? Hindi katulad ng mga mangmang. No? Tapos sabi po niya in 16, I mean that you should use every opportunity you have for doing good because these are evil times. No, ang mga panahon corrupted na. Yung mga oras kaya nga po we need to redeem the time. Kailangan po nating samantalin ng pagkakataon na meron po tayo. Kaya nga samantalin nyo na mga wala pang see you. Tonight is your night. Wala pa rin. Hallelujah. Kapag po hindi kayo wala pong kumuhang forerunner sa inyo, sumbong nyo po sa akin. No. Seryoso po ako. Amen. Mag-report po kayo sa akin. Nasabihin nyo, Pastor, wala pong kumuha sa akin na forerunner. Hanggang ngayon po, wala pa po akong see you. Hihintayin kita doon sa gate. Hallelujah. Okay, 17. So don't be foolish with your lives, but learn what the Lord wants you to do. So, ibig sabihin, kung hindi po tayo kumikilos, hindi po tayo sumusunod sa ating Panginoon, we are not wise. Hallelujah! Dahil po yung mga fools, yung mga mangmang, hindi po talaga yan susunod sa ating Panginoon. Mangmang nga eh. Walang katalinuhan. Pero tayong tumanggap sa ating Panginoon, we have the truth, we have the knowledge of God, alam po natin ang katotohanan, alam po natin ang tama, because of the Word of God, kaya nga po matuto tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen. Hindi po kayo nandito dahil Sunday lang, dahil kailangan nyo umattend ng church, pupunta yung church every Sunday. Hindi po. Nandito po tayo to learn kung ano po yung katotohanan ng salita ng Diyos, and to learn para din po tayo makasunod sa salita ng ating Panginoon. Amen. So, maging matalino po tayo. Sabi po ng Colossians 4:5, be wise in the way you act with those who are not believers. So, maging maingat din po ang ating mga paggawa sa mga taong hindi pa mananampalataya kasi we need to win them. Nakakaawa po sila. Hallelujah. Yes, blessed po tayo. Alam natin, patungo na po tayo ng langit. Meron po tayong access. Alam na po natin. But what about them? Na hindi pa nila alam kung anong katotohanan. Tapos nananahimik lang po tayo. Actually po, si Charles Spurgeon, one time po na-invite sa England. During his time, wala pa pong microphone na katulad nito. So every time po na magsasalita siya sa isang auditorium siguro,
one day before, pupunta na po siya sa venue, tapos po, itatry niya kung saan po malakas yung kanyang tinig na posibleng marinig ng tao na nasa likod. So, ang sasabihin lang po niya, Jesus, the Lamb of God. Tapos titingnan po niya, Jesus, the Lamb of God. Jesus, the Lamb of God. Jesus, the Lamb of God. Kapag nakita niya po yung spot na kung saan mas malakas yung audio niya, doon po niya tatandaan, doon po siya tatayo, doon niya i-deliver yung salita ng ating Panginoon. Sa kanyang ginawa doon sa lugar na yon, after 6 to 7 years na nagkaroon po ng convention sa Wales, meron pong lumapit sa kanya at sinabing, natandaan mo pa nung ikaw ay nag-sound check sa isang lugar? Sabi niya, I was there. At yung mga narinig mong ulit-ulit na sinasabi mo, naging hamon sa buhay ko, hanapin ko yung sinasabi mong Lamb of God. And now, I am a believer. I receive the Lord Jesus as my Lord and Savior. Hallelujah. Kaya nga po, be wise in the way you act with those who are not believers. Dahil kapag po sila may nakitang hindi maganda sa atin, nasisira na po yung testimony. Kaya nga po yung integridad, kailangan po nating ingatan. Kaya sabi rin po, use your time in the best way you can. Ito rin po yung use your time sa lahat ng oportunidad. Hallelujah. Kaya nga po, kailangan po tayo maging maingat at matalino sa paggamit po ng oras natin. Sino po dito yung nag-enjoy ng Netflix? Praise God, hanggang ngayon po wala kaming cable. Kasi sayang lang po. Okay? At wala din po kaming Netflix. Okay? Siguro meron kami Nextflix. Hindi Netflix. Okay? Pero sino po dito yung mahilig sa movie? Linggo ngayon. Pero alam niyo po, maging sa kakabrowse sa Facebook, nakakasira ng oras. Instead, you will devote yourselves to the Lord, pero iba na yung oras na ginugugol nyo. At ninanakawan nyo yung oras na sana para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sino po dito yung nakapagbasa na ng pocketbook ng 2 araw lang tapos? O yun, mga tawag dyan, wide reader. Kasi kung magbasa yan, puro pa ganon. Wide reader. Pero yung Bible, kung hindi nyo pa nababasa, kawawa kayo. Hallelujah. Natandaan nyo, do lumalalim na yung gabi. Natatandaan nyo po, nung kayo nagliligawan pa, may love letter. Sino po yung nakaranas ng love letter? Itong nasa harapan ko, hindi na nakaranas ng love letter to kasi chat ito eh. Love chat. Sino po yung nakaranas ng love letter? Taas ang kamay. Wag aminin. Okay, meron. Di po ba pag nakatanggap po tayo ng love letter, pagtanggap po natin yan, alam na nating love letter yan eh. Okay? Kasi ngayon lang nauuso yung listahan ng utang. Okay. Tapos alam mo na love letter yan kasi pag inamoy mo, medyo mabango. Kasi uso yung stationery noon na mabango. Tapos nauso rin yung mga ballpen na may amoy, may bango. Okay? Kaya alam mo, medyo tumitibok-tibok na yung puso kapag nakakatanggap ka ng stationery, okay, yung envelope, hindi siya ordinaryong envelope, okay? At kapag bubuksan mo yan, dahan-dahan kasi baka meron kang mapunit na letra eh. Kasi dadaan-daanan mo, tapos pag binasa mo yan, talagang you feel wonderful. Nakakasigaw ka ng Darna! Tapos every moment kapag meron kang idle time, walang nakakita sa'yo sa eskwelahan o sa opisina, bubuksan mo yan, tapos nanamnamin mo, the same word, nakasulat lang doon, I love you. Tapos tatandaan mo pa kung paano pagkakasulat nung love
Eh ako, mahilig po ako doon sa letter L na pag ganon. Tapos yung O, puso. Kung love letter talaga yan, check, babasahin mo yan. Pagkatanggap, babasahin mo every now and then. Bago matulog, babasahin mo. Pagdating ng umaga, babasahin mo ulit. Because in love. Kung ikaw talagang in love sa ating Panginoon, babasahin mo ang kanyang salita every day. Hallelujah. Kaya nga, waiting for the Lord's coming doesn't mean being idle or doing nothing, but serving while waiting. Hallelujah. Kaya po, tayo po ay habang naghihintay tayo, maglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Imagine niyo na lang po, kung meron kang gamot, hawak mo yung gamot, pangontra ng cancer, anong gagawin mo? Kung alam mong meron kang ililibring gamot para labanan ang kamatayan, anong gagawin mo? Magtatago? Magsasalawang walang kibo? Mananahimik lang? Kung alam mo, ang dami mong vaccine, ang dami mong gamot, pangontra sa cancer, sa kamatayan, isang tableta lang, gagaling ang cancer, hindi siya mamamatay, ano gagawin mo? Susuluhin mo? Palagay mo, kakayanin ng konsensya mo na marami namamatay of cancer, namamatay, but you have the cure, pero hindi mo linalabas yung cure, inahayaan mo lang yung mga taong ito mamatay. That is the same thing with our Christian life. Alam natin yung cure over death. And that cure is Jesus. At kung hanggang ngayon tahimik po tayo, parang sinasabi mo na sa mga kakilala mo, mamatay kayo, mapunta kayo ng impyerno. Hallelujah. We have the cure. Inentrust po ng Panginoon ang kanyang salita. We need to be faithful and be fruitful. Pangalawa po, since we are living in the last days, let us be faithful by being fruitful. Therefore, fulfill God's given purpose in our life. Tingnan niyo po, no? Don't wait doing nothing. So ano pong gagawin natin? Fulfill your God-given purpose in your life. Tumanggap po tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Gamitin po natin upang ang buhay na walang hanggan niyan, pag dumating po ang Panginoon, sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Matthew 25:19. Now, after a long time, so matagal-tagal po ito, hindi po sandali ito, although konting verses lang ang katapat ng 19, o kasunod ng 19, pero sabi po niya, now, after a long time, the master of these servants came and settled accounts with them. So, dahil meron siyang instruction, pag uwi nga ngayon, kailangan isettle yung account, kailangan magbigay ng report. Okay? Siguro sinasabi ng mga servants na to, ang tagal, baka hindi na babalik. Okay? Pero itong mga servants na to, naging faithful. Kahit alam nilang matagal-tagal na wala ang kanilang amo, pero naging faithful pa rin sila sa instruction ng kanilang master. Kaya nga po pinatawag sila. In verse 20, and who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. So, nag-multiply into 2. 2 beses. Yung 5, naging 10. Naintindihan niyo po? 5 plus 5 equals 9. Kinupit niyo yung isa. Okay, 10. Okay? Ngayon, sinabi po ng servant na to na ni-report kasi po yun ang requirements. May reporting na mangyayari. Kasi pag in-entrust mo po yung isang bagay, may reporting. Kaya nga po in-entrust pinagkatiwala, iningatan. Okay? Kaya nga po pinagre-report. In 21, his master said to him, eto po, well done, good and faithful servant. Bakit po sinabing faithful? Kasi nag-multiply.
naging fruitful po ang servant na to. You have been faithful over a little. Wow, a little lang. Ilang milyon yan. Ako nga, hindi pa ako nakahawak ng 25 million. 24 million pa lang ang nahawakan ko. Okay? Hindi pa po ako nakahawak ng ganun karami. Pero sabi ng kanilang master, you have been faithful over a little one. Alam niyo, sa totoo lang, sarapan ng Panginoon lahat ng kayamanan dito sa mundo, gatiting. Kasi sa langit, ang kalsada ginto. Hallelujah. Dito, mga ginto, kinikwintas. Ginagawang bracelet. Ginagawang singsing. Ginagawang pustiso. Pero sa langit, daanan. Kaya alam na alam ang maraming Pilipinong pumunta ng langit, nagkabako-bako. Hindi pa, biro lang po. So sabi po niya, you have been faithful over a little, I will set you over much. Mas marami pa. Why? Kasi naging faithful. Paano siya naging faithful? Naging fruitful po ang buhay niya. Now, ito po masarap. Enter into the joy of your master. Enter into the joy of your master. Hindi po kinuha. Binigyan pa. Ibig sabihin, in-entrust pa. Pinagkatiwala pa yung 10. Hindi kinuha. Meron po bang word na kinuha dyan? Okay? Ang sinabi, well, enter into the joy of your master. In 22, and he also had the 2 talents came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. Okay? The same word. Okay? His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Bakit po parehas yung word? Yung lima yun eh. Yung dalawa lang ang in-increase. Pero bakit isang word, isang reward? Dahil po ang tinitingnan po ng Panginoon, hindi yung amount, kundi yung puso na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Hindi sa dami, kundi paano ka naging faithful habang wala ang ating Panginoon. Hallelujah. In Ephesians 2, verse 8 to 10, God saved you by His grace when you believe. And you can't take credit, or you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. It's not about doing good. Salvation is not about doing good. Ibig sabihin po nito, yung kaligtasan po natin, nagdudulot po ng mabuti. Because God is good. At ang tinanggap po natin mabuti. Sabi po ng verse 10, kaya po kailangan po natin i-fulfill ang purpose ng Panginoon sa atin, for we are God's masterpiece. God's creation. God's created being with a purpose. Sabi po ng God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So tayo po, nung kinatagpo natin ng Panginoon, may mga plano na pong inanda ang ating Panginoon para po sundan. Para sundin po natin. May mga ika-conquer po tayong lugar. May mga i-rescue tayong mga kaluluwa na papunta ng impyerno, dadalhin po natin papunta ng langit. Ito po yung in advance. No, ginawa ng Panginoon, pinlano ng Panginoon in advance. Tingnan niyo po, paano po tayo magre-reply o gagawa o sasagot sa kabutihan ng Panginoon sa atin? Basahin po natin sa Ephesians 2:7. Akyat lang po tayo ng 1 verse para po maintindihan po natin yung 8 to 10. Sabi po niya, pares tayo? NLT? O mas maganda sa New King James Version. Kung meron tayo. Kung wala, okay na rin yan. Okay.
in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. Ibig sabihin, lalabas, ipapakita natin sa mga taong ito, lalong-lalo na in verse 10, kung ano yung kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, we need to fulfill God's purpose in our life. Dahil po kumilos po ng kabutihan ang Panginoon sa buhay natin, kaya nga po nakakilos po tayo ng mabuti. And we have this opportunity, we have this ability. Able po tayo na gumawa ng mabuti because God is good. At naranasan po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kaya nga po gawin po natin yung pinakalayunin natin kung bakit po tayo nandirito. Ecclesiastes 12:13-14 said, ito po ang sumulat po dito si Solomon, pinakamatalinong taong nabuhay dito sa lupa. Of course, wala pa sa ating Panginoon during that time. Sabi po ni Solomon, that's the whole story. Now, here now is my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. Fear God and obey His command. Ang tanong ito, kayo po ba'y tao? Hallelujah. Kayo po ba'y mga kumikilalang nilikha ng Diyos? Okay. Sabi po niya, fear God and obey His command. Ito po yung duty natin. In verse 14 said, God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. So, ipagsusulit po natin yan. Harap po tayo sa ating Panginoon. Pagsusulit po natin yan. I-account po tayo dyan kung ano po yung bagay na ginawa natin sa buhay nating ito. Kaya nga po, to revere God and obey Him is the full duty of mankind. So, ito tanong, what is going to happen to those who failed to fulfill their God-given purpose? Balikan po natin Ecclesiastes 12:14. God will judge you for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. So, anong mangyayari kapag di po natin ginawa yan? Sabi po ng Matthew 25, tuloy po natin, 24-30, Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathered where you are not scattered. Yung word na nyo dito, yung meron siyang personal experience sa kanyang master, sa kanyang amo. Kasi the word is ginosko, the Greek word, I knew you. Ibig sabihin, naranasan ko, meron akong ugnayan sa'yo, meron akong relasyon sa'yo, kaya nga alam ko na ikaw ay harsh na tao o hard man, reaping what you have not sown, grabe to, okay? And gathering where you are not scattered seed. No, talagang naghusga or hugas kamay itong servant na to na merong 1 talent. Okay. And sabi niya sa 25, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Ito yung binigay mo, buong buo, walang labis, walang kulang. Matutuwa kayo niyan? Kumbaga, nagpaalaga ka ng baboy, ni hindi lumaki, ni hindi tumaba. Kung paano mo siya iniwan 2 years ago, ganun pa rin siya. Tapos, grabe ka! 2 years? Ibebenta na sana yan. Pero hindi pa rin mabenta-benta kasi ang size niya, biik. Hallelujah. Pero the word said, I was afraid. Ibig sabihin itong servant na to, sinasabi niya na takot siya, pero actually hindi siya takot. Hallelujah. Kasi kung takot lang sila, hindi na nag-invest. Hindi na nila in-invest yung 5 and 2. Kung takot lang sila sa kanilang amo. Pero his halibay, dahil nga yung taong ito galit at walang layunin na magipagtrabaho sa kanyang amo. Pero take note, servant ito. Di po ba ang servant, amo? Tama po ba yon? Yung servant,
utusan, gumagawa, kumikilos para sa amo. Tama po? Okay? Meron na kayong nakitang katulong, siya yung nang uutos kung ano yung i-grocery mo. Siya yung manggigising ng umaga, maglaba ka na. Ikaw ang amo. Hallelujah. And 26 said, but his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant. So kung di po tayo kumikilos for this God-given purpose sa buhay po natin, ang tawag po sa atin ng Panginoon, you wicked and lazy servant. Hallelujah. You knew. Kinorek na po ng amo niya. Yung new dito, hindi niya ginusko, it's aoida o oida, which means to observe. Nalaman mo kasi naobserbahan mo, parang ganun lang. No? Masyadong mababa ang pagkakakilala. That I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Alam mo pala, na ganun ako. Okay? So, pinyuno na eh. Okay. Sabi po ng amo, so you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming, I will have received back my own with interest. Ito lang po yung very practical. Para walang inaalala, bangko na lang. Hayaan yung bangko na magbigay ng interest. Okay? Pero walang wisdom dun sa one talent servant na to, dahil nga po, posible, yes, servant siya, pero wala siyang malalim na pagkakilala sa kanyang amo. Hindi pa napaka-generous ng kanyang amo? Yung 5 talents and 2 talents, hindi, nag-multiply na pero hindi naman kinuha ng amo? Hallelujah. Dito niyo pa makikita kung gaano ka-generous yung kanyang amo. Sabi po nung amo, so take the 1 talent from him and give it to him who has 10 talents. Okay? Hindi ba generous yung amo? Hindi kinuha, ibinigay pa doon sa may 10 talents. Hindi binulsa, hindi kinip, pinamigay pa. Ganun ka-generous yung taong ito. For to anyone who has, more will be given, and he who have abundance, ulit. For to one who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. So kung meron ka pero wala kang ginawa, tatanggalin sa iyan. At ibibigay dun sa meron na good steward sa mga pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. In verse 30, ito pa ang hindi magandang balita. Cast the unprofitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Ganun po ka-harsh ang Panginoon sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Pero sa mga sumusunod sa Kanya, napaka-generous po ng Panginoon. Totoo po ang kabaitan ng Panginoon. At totoo rin po, nagalit siya sa kasalanan. Kaya nga po, hindi po siya natutuwa kapag hindi po tayo sumusunod sa nais ng Panginoon sa buhay po natin. So if believers fail to fulfill their God-given purpose, they will be sent to hell. Let us not waste the grace we have received from God. Sabi po ng 2 Corinthians 6:1, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Pag sinabing in vain, without value, without importance sa iyo, okay? Do not, not to receive God's grace in vain. Huwag mong baliwalain, huwag mong gawing worthless or useless or walang value yung grace na binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi rin po ng 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Yes, nakakakilos po tayo for the glory of God, pero yung grace ng Panginoon ang gagamitin ng Panginoon para maging successful po tayo at maging fruitful. Binigyan lang po tayo ng pagkakataon ng Panginoon to step forward para sa kanyang ministry. Gamitin po natin at i-bless po tayo ng Panginoon habang po tayo sumusunod sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, when you surrender to God's will, when you surrender to God's will,
His grace will enable you to fulfill His purpose. Mag-submit lang. Umayon lang. Just say yes sa ating Panginoon, gagamitin po tayo ng Panginoon. Since we are living in the last hour, let's be faithful by being fruitful. So produce good fruit for God's glory. Good fruit for God's glory. Amen. Tingnan niyo po, don't wait doing nothing. Fulfill your God-given talent. Tapos pangatlo, produce good fruit for God's glory. Meron siyang, may sense na. Ibig sabihin, may patutunguhan ka na, may direction ka na. Sabi ng John 15 verse 8, when you produce much fruit, you are my true disciple. This brings great glory to my Father. Alam na alam ng Panginoon kung sino yung kanyang mga disciples kasi they produce good fruit. Hallelujah. No, nagbe-bear po sila ng good fruit. Namumunga po sila. Kaya nga po kung tayo po yung mga true believers ng ating Panginoon, we will desire to have fruit. Okay. Ano po yung mga fruit na to? Sabi po ng John 15:16, you don't choose me, but I chose you and appointed you to go and produce lasting fruit. So that the Father will give you whatever you ask using my name. Okay, yung good fruit na to, okay, ito po yung bagay na pwede nating ibigay sa ating Panginoon na naglalast forever. Ano lang po yan? Hindi po yan bungang araw o bunga ng gawa natin. Bungang kaluluwa. Dahil yan po ay nagtatagal kapag po sila nakatating ng langit. Sama-sama po tayo doon. Hallelujah. Kaya nga po, I appointed you. Ibig sabihin, sinet na yung heart natin at pinlant na ng Panginoon sa buhay natin yung gagawin natin. Kaya nga po, nakakapag-produce po tayo ng lasting fruit. Yung buhay po natin, naging kaaya-aya na sa iba. Kaya nga po, we can use the name of Jesus right now kasi nga po, ginagamit po tayo sa ubasan ng Panginoon. In sharing the gospel, kung tayo po nag-share ng gospel and we are winning souls, actually po, trabaho po at ministry po yan ng Panginoon. At dahil nagiging obedient po tayo, sumasabay po tayo at nagiging obedient po tayo sa paggawa do sa mission ng ating Panginoon, ang Panginoon mismo ipoproduce niya, ipifinance niya, ipoprovide niya mga pangangailangan natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lahat ng pangangailangan po natin ibibigay ng Panginoon. Kaya nga po sabi ng Matthew 3:8, produce fruit in keeping with repentance. The word repentance po dito is metanoia. So yung fruit na nangyayari sa buhay mo, na ilalabas mo, yun ay bagay sa metanoia, sa pagbabago ng buhay mo. Hindi na yung mga bagay na pangsarili, iniisip mo na yung ibang tao para sila'y maligtas sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga po, as we have this metanoia, no, yung nagbago na po ang ating kaisipan, nagrepent na po tayo, nagbago po ang buhay natin. Meaning, this life ay naka-align na po sa ating Panginoon. Naka-align na sa God's will, sa will ng ating Panginoon. Hindi na po sa atin lang, kundi we are actually serving the Lord in our life. Sabi po, God expects true believers to produce good fruit. Amen. Believers, dahil po ang ating Panginoon ay good. Kaya nga po yung produkto po natin, o lumalabas po natin ay mga mabubuti. So what will happen to those who did not produce good fruit? Ano po yung mangyayari sa mga hindi nagpo-produce ng magandang bunga? In Matthew 7:19 said, so every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Ang pinag-uusapan po dito, it's about bearing good fruit. Dahil po tayo good tree. So kung tayo po ay mabuting puno, kung meron po tayong sanga na hindi na ipoproduce o hindi nakakapag-produce na magandang bunga, pinututol po yan. Ngayon, kung ikaw ay puno at lahat ng bunga mo hindi magaganda, talaga puputulin ka. Hindi po nagbibiro ang Panginoon. Kasi po sabi po ng John 15:1-6, I am the true vine. Hindi lang po niya sinabing grapevine, no. Hindi lang po niya sinabing grapevine, sinabi po niya true grapevine. And my Father is the gardener.
He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. So pinuprune, alam niyo po yung pruning, hindi po ganun kadali. Yung mga ubas po, bago po yan, kapag pinrune po yan, halos walang dahon. Kapag nakakita po kayo ng bagong pruned na ubas, o na halamang ubas, makikita nyo, kala nyo patay na yung ubas. Patay na yung puno. Okay? Pero pinrun lang po siya para magbunga. Para mas marami pang ibubunga at ilalabas na bunga. Sabi po ng verse 3, you have already been pruned and purified by the message I have given you. So tayo pong nakakarinig na salita ng Diyos, na-pruned na po tayo, na-purify na po tayo ng salita ng ating Panginoon. At sabi po na verse 4, remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed, a cut or separate po, ang ibig sabihin ng severed. Okay? Hindi severed. Okay, severed. O severed. Tama ba? Severed. Okay. Ibig sabihin po niyan, cannot or sineparate, okay, from the vine. Sinasabi po, walang ipoproduce yung branch o yung vine kung hindi po siya naka-attach sa grapevine. Okay? Wala daw po yung ipoproduce. Kasi nga po, detach eh. Nakakita na po kayo ng branch na detach sa puno tapos nagbubunga. Pwede niyong iuwi. Kasi floating eh. Okay? Pero wala po yan. Yung pong sanga na pinutol, the next day makikita mo, nagwi-withered na yung mga dahon. The next day makita mo, tuyong-tuyo na yung dahon. The third day, pwede nang igatong. Pwede nang gamitin panggatong. Sabi po, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Ito po, hindi po talaga issue dito yung bearing fruit lang. Ang issue po dito is to remain in the vine. To remain in Jesus. At kapag tayo po'y nananatili sa ating Panginoon, imposibleng hindi ka magbubunga. Kapag ikaw ay close, kapag ikaw ay connected sa ating Panginoon, imposibleng hindi ka mamumunga. So yung issue dito is about how we remain in the Lord. Yung buhay po natin, paano natin pinapakita, paano natin ibinibigay sa ating Panginoon. Kung paano tayo nagsusurrender, kung paano natin binababa ang sarili natin sa harapan ng Panginoon. Yun po yung issue. Then, madali na ang pagbubunga. Yung mabuting bunga na lalabas sa buhay po natin. Sabi po, how we can remain in Him? In John 15:10, when you obey my commands, you remain in my love. Just I obey my Father's commands and remain in His love. Kaya nga, if we remain in Him, sumusunod po tayo sa Kanya, nag-o-obey po tayo sa Kanya, at yung bunga na inaasahan po ng Panginoon sa atin, mangyayari po dahil tayo po'y konektado sa ating Panginoong Yesus. God is glorified when we produce good fruit by remaining in Christ. So God is glorified when we produce good fruit. Why? Kasi po yung buhay natin nagagamit na for the glory of God. Hindi na tayo nagtatago. Maraming napapahamak. Maraming hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Marami pa yung mga tao na bulag pa sa katotohanan. Kaya nga po, kung patuloy tayong magpapagamit sa ating Panginoon as we remain in Him, hallelujah, ang Panginoon nag-glorify sa buhay po natin. Natutuwa po ang Panginoon. Alam niyo po, pinakamasarap na marinig sa ating Panginoon sa pagharap natin sa Kanya, yung marinig natin sa ating Panginoon, well done, my good and faithful servant. Kaya nga po, well done, my good and faithful servant. Ibig sabihin po na ito, gumagawa po tayo for His glory. Hindi lang po tayo nagikinig, hindi lang po tayo tagas ng kamay,
every time we come in this church, no, we are being used by God for His glory. This is His heartbeat. Yung kaligtasan ng bawat isa. Ito yung pinakapuso ng Diyos. Yung lahat tayo'y magamit upang yung mga taong naliligaw pa sa katotohanan at wala pang ugnayan sa ating Panginoon, makakilala sa pamamagitan ng buhay natin. Na tayo ginagamit ng Panginoon for His glory. Kaya nga po, well done, my good. Hindi po sasabihin, well done, kung wala po tayong ginawa. Kaya nga po, sinabi ng Panginoon, well done, dahil po meron tayong ginawa for His glory. Be faithful by being fruitful. Don't wait doing nothing. Fulfill your God-given purpose. Produce good fruit for God's glory. Sabi po ng Matthew 25:21, ito po yung pinakamasarap na papakinggan mula sa ating Panginoon. Well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Alam niyo po, sa totoo lang, yung kaligtasan na meron tayo, pinagkatiwala po yan ng Panginoon. Ibinigay sa atin at pinagkatiwala sa atin. Maging good steward po tayo. Let's expect that God, as we obey Him, makita po niya tayo na faithful sa lahat ng oras. Alam po, what is faithful? Kung anong ginagawa mo kapag ikaw'y nag-iisa, yun po yung pagiging faithful. At alam ko, maraming mga taong makakilala kapag nagsimula po tayo magsalita. Kapag po yung buhay na meron tayo, na ilabas na po natin sa ating bibig at marinig na po ng ating mahal sa buhay. At maging sila man ay sasamba at magkakaroon ng buhay na wala hanggan sa ating Panginoon. Pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon. Let us be a good steward. So God expects us to be faithful until the end by being fruitful for His glory. Inaasahan po yan ng Panginoon. Dahil alam niya po, in-entrust niya po yung buhay na walang hanggan sa atin. Sa ating pagsasalita at pagkilos dito sa lupa, na ipapakita po natin kung gaano kaganda ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Yung paggamit ng Diyos sa buhay natin para sa iba at maligtas, at upang sila'y maligtas, nakasalalay yan kung gaano kaganda ang ugnayan mo sa ating Panginoon. Kaya kung dinidesire mo na magkaroon ka ng magandang ugnayan sa ating Panginoon, desire mo rin na magamit ka ng Panginoon. Dahil ito po yung gauge ng ating Panginoon. Gagamitin po tayo ng Panginoon base kung gaano po tayo ka-faithful sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Are you excited to be used by God for His glory? Then say yes! Yes, Lord! Hallelujah! Alam niyo po, sa totoo lang, sa ating pagkilos sa buhay natin, we represent the King of Kings and the Lord of Lords sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. We have the cure. Tangan na natin yung gamot para hindi sila mamatay. We have Jesus right now. Pero nasa sa atin na lang kung pagagamit tayo sa ating Panginoon upang maibigay ang ating Panginoon sa buhay nila o hindi. Iniiwan ko po yung challenge sa inyo. Nasa inyo na po. Kung tutugon po kayo o hindi. Pero mabiyaya po ang Panginoon. Sabi po niya, kapag po tayo ay kumikilos, gumagawa for His glory, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Hindi lang buhay na walang hanggan. Maging pagpapala na inaasahan mo, dinidesire mo dito sa lupa. Pagkakalob ng Panginoon. Why? Dahil na-please po ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Alam niyo, ito na lang. Last, before we will take the Holy Communion. Ito na lang po. Kapag po nagpipray po kayo, ano pong iniisip nyo? Tutugon po ang Panginoon sa mga panalangin nyo. Isipin nyo lang po muna, meron ng abiso ang Panginoon sa ating lahat. Kumilos na po ba tayo o hindi pa?
bago kayo humingi sa ating Panginoon? Kumilos na po ba tayo sa nais ng Panginoon? O hindi pa? It's about time. We will partake the Holy Communion. Alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin upang i-grasp natin, namnamin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon ang tanong, gaano kataas yung pag-ibig at paglilingkod na pwede mong gawin sa ating Panginoon?